Crisostomo, ano ginawa mo? Wala. Sinaktan ako ng anak ng erehe. Ngunit hindi ko kayo sinaktan. Magpasalamat ka at nandito si Maria Clara. At hindi ako maghahain ng asunto. Pero sa susunod, nahawakan mo ako o saktan mo ako, hindi ako magdadalawang isip. Hindi maganda ang kutob ko sa pangyayaring ito. Di akong magadulot ito ng masamang reperkusyones laban sa aking kaibigan. Animales! Subukan niyo magsumbong sa ina niyo. Pati si Sisa, sasaktan ko! Napakasaklap ng manirahan sa bayang ito. Kung saan ang pagsisinungaling at pambibintang ng mga kasuklam-suklam na bagay katulad na lamang ng ginawa na sa aking ama, ay tila siya ng kaugaliang gawaing ginagamit ng mga makapangyarihan at mayaman. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang fraile. Huwag ka nga makialam. Tama ngayon, Tia Maria. Hayaan na lamang natin ito. Mas mabuti pa't mahilot na natin kung ano man ang galit ng kura sa iyo. Crispin, Basilio, huwag kayong matakot ha. Yung praile ba ang gumawa nito sa inyo? Walang kahit sino man ang maaaring tumalo sa mga praile. Kung kaya't labis-labis na pagtitimpiri ng aking ginagawa. Dahil hindi nyo alam kung gaano kahirap pigilan ng galit. Nakikiusap ho ako na unawain niyo na lamang ko ang aking nobyo. Mag-isip ka kung nararapat si Ginoong Ibarra na mapangasawa mo. Senyor? Kaano-ano niyo ho ang mabait na senyorita? Mag-asawa ho ba kayo? Ano ka ba, Crispin? Tumihimik ka nga. Nakakahiya ka. Paumanhin po sa inyo. Pasensya na po sa kapatid ko. Mag-imagine. Sandali lang po. Ikaw talaga? O hindi lang ako mabait? Maganda din ako. Uminom ka ng tsokolate mo. Fraile, mawalang galang lang ho, ngunit hindi ho yata makatarungan na husgahan niyo si Ibarra dahil lamang nagtanong siya sa inyo sa mga naganap sa kanyang ama. Nagtanong lang? Hindi ba't hinawakan niya ako sa aking balikat ng mariin? Hindi ba yon pagkawala ng galang at pananakit? Kung ganun ho, ay ako na ho umingi na paumanhin, Padre. Unawain niyo na lang amang ho ang aking nobyo. Lalo na't nasaktan ho siya sa mga nalaman niya hinggil sa bangkay ng kanyang ama. Marahil kung tayo po ang malagay sa ganyang katayuan, sasama din po ang loob natin, di po ba, Kura? Ngunit ako ay isang kura. Ho, isa ho kayo mabuting kura na may mabuting kalooban at puso mapagpatawad. Kaya ho, batid ko ho nang papatawad niyo ho ang aking kasintahan at bibigyan ng unawa. Tatanawin ko ho na malaking utang na loob kung ako'y iyong pagbibigyan, mahal na kura. Maraming salamat ho, Padre. Fresh air. Yan po ang bahay namin, senyorita. Ay, ang cute naman. Ay, ano ka ba? Anong senyorita? Huwag mo kong tatawagin nun, ha? Ate na lang, mas gusto ko yun. Ate? Tamang-tama po. Wala po kaming ate. Nay!
Ate muna, Crispin. Ate, maaari ho ba? Huwag niyo muna sabihin sa amin na ang ginawa para nakat sa amin ng kura. Ayoko lang po mag-alala sa amin si Ina. O paano nyo naman itatago sa nanay niyo yung mga latay nyo, Aber? Kaya po ng dati. Di ba, kuya? Saan kayo pupunta? Hoy! Hoy! Ano ba? Tigilan nyo nga yan! Ano ba? Ang dumi niyan! Kakasabi ko lang sa inyo, huwag nyo dudumihan ang mga sugat nyo, di ba? Nay! Basilio? Crispin? Oh, andyan na pala kayo. Sino kasama niyo mga anak? Crisostomo, saan ka na naman paparoon? Susundan ko sana kayo. Anong nangyari? Nakausap niyo na ba ang fraile? Oo, iho. Kakakausap lang namin sa kanya. At ano ho ang sinabi niya? Sa aking palagay ay hindi ka na isusuplong ng kura. Paano ka naman nakatitiyak, Maria? Maniwala ka sa akin, mahal ko. Hindi na nila itutuloy ang anumang sakdal na ibinabalak nila sa iyo. Tinitiyak ko sa iyo, mi corazon, makakatulog na tayo na mahimbing ngayong gabi. Ibang-iba ka na talaga, Maria. Hindi ka na parang bata na gaya ng dati. 7 taon din akong nawala at napansin ko na hindi ka lamang naging higit na mabighani. May kakaibang tibay ng loob din akong nasisilip sa iyo ngayon. Ano pat mas lalo akong humahanga sa babaeng pinakamamahal ko. Crisostomo, Maria, huwag ka ngang kumapit sa kanya. Baka mamaya ay pag-isipan ka na masama ng mga nakakakita. Pabayaan niyo ho sila, Tia. Dahil batid naman ng lahat na ang lalaking ito ay ang aking makakaisang dibdib.